Pakinggan po natin tong binabahagi ng isang, ang alam ko, taga-kabilang kubol po siya, Pulahan, patungkol sa mga investment na nalikom ni PBBM nung siya nag-travel abroad, Meron siyang binibida dito at mukhang masayang-masaya siya sa kanyang ibabahagi. Pakinggan po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Ito na po. So talagang nagbunga lahat ng foreign trips ng ating presidente. And makikita nyo sa video na mapapanood natin ngayon, talagang dumadami na yung nag-invest sa Pilipinas because sa lahat ng mga foreign trips at pagpunta ni President BBM sa iba't ibang bansa. President Marcos Jr. ho ay very meticulous in terms of really looking at the results of the presidential visits. Doon ho sa ating ibigay sa kanyang update, natutuwa ho tayo at nasabi natin sa kanya na yung kanyang mga presidential visits have been resulting to actual investment registrations and approvals doon ho sa ating mga investment promotion agencies. Ako po ay galing sa Board of Investments. About 80% po ng mga total FDI registrations at total investment registration sa Pilipinas ay dumadaan po sa BOI. Natutuwa ho tayo na binanggit sa ating mahal na Pangulo na from January to September of this year, ang investment approvals po ng BOI ay umaabot na sa 734 billion pesos. Kung ikukumpara po ito noong January to September of 2022, umabot lang po tayo noon ng 362 billion pesos or an increase of 102%. Ang maganda rin ho dito ay hindi lang yung actual investment amount, pero yung composition. Makikita ho natin na yung composition ng investments ho natin, malaki na rin ho yung tinatawag nating foreign investments. Kasi ho sa BOI, we approve both foreign and local investments. Typically ho in the past, ang ating local investments ho sa BOI, about 80% of the total investment amount na approved ng BOI. Pero ngayon ho, nakikita natin, 60% ho ang foreign. So naging 20% na lang ho ang local. So hindi lang ho tumaas yung investment approvals, mas dumami pa ho yung foreign component of the approvals. Kung titignan ho natin yung foreign component ho mismo, ang total approved registrations po sa BOI ay umaabot ng 427 billion pesos. Kung ikukumpara nyo ho yun sa same period of last year, it's actually a 150% increase. So kung titignan natin saan ba talaga may direct impact yung mga presidential visits, it's actually in the foreign investments portion of the approvals of the Board of Investments. So, di ba, nagbubunga naman talaga ang mga foreign trips and travels ng ating presidente sa iba't ibang bansa. So, yung mga nagsasabing namamasyal lang daw, nagta-travel-travel lang daw, di ba, wag kayong maglagay ng mali siya, 'di ba? Lalo na kung hindi kayo sigurado sa mga binibintang nyo. 'Di ba? Mas maganda na alamin natin kung ano yung epekto ng mga foreign trips ng ating presidente. And narinig naman natin na mas tumaas ang percentage ng mga nag-e-invest sa bansa natin because of that foreign trips ng ating presidente. Kasi yung mga antay, kung makapag-react, malaki daw yung budget ng mga foreign trips ng ating presidente. Pero malaki ang binalik at malaki ang investment na pinasok sa bansa. Ganun yan, that's business. Kailangan mo munang mamuhunan para maraming mamumuhunan. Ganun yun, di ba? So yung mga sinasabi nila na wa-effect daw, or namamasya lang, gumagastos lang, di ba? Huwag nyo tingnan ang ginastos. Tingnan nyo ang balik at tingnan nyo ang epekto sa Pilipinas sa So, eto yung reaction ko po dyan. Malinaw naman yung sinabi nung tagapagsalita ng ating government from BOI. Malinaw yung sinabi niya na registered and approved investment yung binabahagi niya. Ganito po kasi yung pagkakaunawa ko dyan. Kapag ang presidente natin ay nag-state visit, naghihikayat siya ng mga investors, nag-iipon siya ng mga pledges. So at the time na naandun yung Pangulo ng Pilipinas sa mga bansang binisita niya, nakalikom siya ng mga investment pledges, So, pledges pa lang yon. Ngayon, ang kinukwento po or binabahagi ng taga-BOI ay yung mga investment pledges na nagpa-register sa kanila at inaprubahan nila. So, sa madaling salita, hindi pa po ito nagmamaterialize,
yung paraan kasi ng pagdi-deliver nito ni Kuya, tila nagmaterialize na or napapakinabangan na ng bansa natin yung mga approved investment. Hindi po ganun. Approved pa lang yon, no? So, yung mga pledges, mga investment pledges, mga pinangako kay BBM, natural lamang na aaprubahan nyo ng BOI, no? Dahil kung hindi, masasayang nga yung pag-travel abroad ni BBM, masasayang yung ginastos ni BBM sa kanyang pag-state visit sa iba't ibang bansa kung hindi naman aaprubahan ng ating Board of Investments yung mga pledges na investment, no? Pero, at the end of the day, approved pa lang yon, registered and approved investments, no? So, natural na aaprubahan nila yon dahil kung hindi, sayang ang travel expenses ni BBM. So, kung registered and approved pa lang yan, hindi pa po yan nagmamaterialize, hindi pa napapakinabangan ng mga Pilipino. Ganyan din naman nung time ni PRRD at nung time ni President Pinoy. Sandamakmak ang pledges, sandamakmak ang approved investments, foreign or local investments. Pero na-appreciate lamang natin ito nung nagmaterialize na, no? At kung akong tatanungin nyo, nung panahon ni Pinoy, mas maraming nagmaterialize dahil nung panahon ni Pinoy, gumanda ang ekonomiya at maayos ang employment rate, pati na rin ang purchasing power ng mga Pilipino. So, hindi pa po natin dapat sineselebrate ang registered and approved investment. Although, good news yan, no? Pero, malalaman lang natin ang kapakinabangan ng mga investment na inaprubahan ng BOI kung nagmaterialize na po. After registration, after approval, sa akin pong pagkakaunawa, pag-aaralan pa ng mga negosyong nag-pledge, nagpa-register at nagpa-approve ng kanilang investment sa bansa. Sa pagkakaunawa ko, pag-aaralan pa nila yan kung maayos ba ang business climate sa bansa natin. Titignan din nila kung gaano kabilis ang inflation para malaman nila or ma-determine nila kung malakas ba ang purchasing power ng mga Pilipino. Bukod doon, titignan din nila yung kasunduan sa benefit ng mga manggagawang Pilipino. Kung kakayanin ba nilang magpasweldo at kung kakayanin ba nilang magbigay ng mga benepisyo sa mga empleyadong Pilipino na nire-require ng ating gobyerno. Bukod doon, titignan din nila kung hindi ba sila malulugi sa pagbabayad ng kuryente, ng tubig at internet kapag naglagak na sila ng negosyo dito sa ating bansa. Kapag lahat ng yon ay hindi naging pabor sa kanilang negosyo or investment, yung kanilang registered and approved investment, maaaring hindi maituloy. At hahanap sila ng bansa kung saan makakapagbigay sa kanila ng mas komportableng pagnenegosyo. Yung mas mura ang pasahod, mas mura ang transportation, mas mura ang gasolina, mas mura ang kuryente, at hindi masyadong demanding ang requirement ng gobyerno or yung mga requirement na hinihingi nga ng gobyerno sa mga naglalagak ng investment or pagnenegosyo. So at the end of the day, malalaman lang natin kung napapakinabangan na ng mga Pilipino ang mga registered and approved investment na iyon kung tumaas na po ang employment rate ng bansa at lumalago na ang ekonomiya. Kapag na-experience na po natin yon, doon pa lang tayo dapat nagse-celebrate. Dahil, for example, eto, kagaya nito, tignan nyo, basahin nyo po yung article na yan. Sandamakmak ang pledges ng China na investment nung panahon ni PRRD. Nagpa-register sila ng kanilang investment, nagpa-approve sila, pero ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, from 2016 to 2022, 1.7 billion lang ang nagmaterialize, no? Mas malaki pa nga yung sa Japan. So, sa madaling salita, hanggat hindi nagmamaterialize ang mga registered and approved investment na yan, hindi pa po tayo dapat matuwa, no? Maring okay, i-commend natin dahil marami silang in-approve, trabaho naman nila yon. Pero kung hindi yan itutuloy ng mga negosyante, ng mga foreign investors at local investors, dahil marami silang nakitang red flag ng government, red flag ng ating business climate, ng transportation, at ng mga magiging expenses nila dito sa bansa, pag nakita nila na maraming red flag, maaring lang hindi ituloy yan, maaring maunsyami ang mga approved investments na iyan, no? Gusto ko lang sabihin na sana yung mga taga-kabilang kubol, huwag nilang masyadong ina-exaggerate, no? Sana nire-real talk nila ang ating mga kababayan kung nagbabahagi sila ng mga gantong impormasyon. Dahil baka natutuwa na naman po tayo sa mga bagay na hindi naman makatotohanan at malayo pa sa katotohanan. Again, commendable na maraming in-approve, natural lang naman na dapat nilang gawin yan. Pero at the end of the day, kung hindi po yan nagkakaroon ng resulta sa ekonomiya, sa employment, at sa kaginhawaan ng buhay ng mga Pilipino, then therefore, wala lang yan. Walang saysay kung ganon. Hanggat hindi nagmamaterialize, hindi po napapakinabangan ng mga Pilipino.
So, ano pong inyong opinion sa aking binahagi sa video na ito? Ilagay niyo lang po sa comment section below. At huwag niyo pong kalimutang i-like ang video. Magkita-kita po tayo sa susunod kong reaction video.